Sa ACT, biglang lumitaw ang isang halimaw at naghasik ng kaguluhan, tinalo si Lightning Max at Smileman. May reporter na nagkukwento pero biglang naputol ang balita. Isang kalbong lalaki na si Saitama ang nagdesisyong umalis. Habang papatayin na ng halimaw ang isang bata, dumating si Saitama sakto para iligtas ito. Nagpakilala ang halimaw bilang si Vaccine Man na sinabing nabuhay siya para burahin ang sangkatauhan dahil sa polusyon sa mundo. Nag-transform siya into Mega Monster mode. Pero winasak lang siya ni Saitama sa isang suntok. Pagkatapos mapatay ang halimaw, sumigaw si Saitama ng may inis. Lumipat ang eksena sa flashback 3 taon bago maging hero si Saitama. Ipinakita ang tambay at walang trabahong Saitama na nakatagpo ng halimaw na si Crab Lonta, isang lalaking naging parang alimango matapos kumain ng sobrang crab. Hindi niya pinatay si Saitama dahil hinahanap niya ang batang may malaking baba. Nakita ni Saitama ang bata at nalaman niyang ito ang gumuhit ng utong sa katawan ni Crab Lonta gamit ang permanent marker habang tulog ito. Nang matagpuan sila ni Crab Lonta, nagpasya si Saitama na protektahan ng bata at tinapos ang halimaw sa pamamagitan ng paghatak sa eye stalk nito gamit ang necktie. Sa kasalukuyan, habang namimili si Saitama, umatake sa lungsod ang isang higanteng lalaki. Gawa siya ng experimental steroid na tinawag na biceps brush king, imbento ng kuya niyang baliw na siyentipiko. Plano nilang sakupin ang mundo pero nagulat ang kuya nang makita si Saitama na nakasakay sa balikat ng higanti. Inutusan niyang patayin ng taong nasa balikat niya. Pero siya mismo ang napatay ng kapatid niya. Galit na galit ang higanti at inatake si Saitama, akala niya natalo na ito. Pero habang nagdadrama siya sa pagiging pinakamalakas sa mundo pero feeling empty, tumayo si Saitama na walang gasgas, sinabi niyang boring ang absolute power, at tinapos ang higanti sa isang suntok, sabay aksidenteng binura ang buong BCT. Pagkatapos talunin ng higanti, umuwi si Saitama ng gabi at doon napansin siya ng isang misteryosong nilalang na nagpakilalang si Super Custom Y0649ZMK2. Habang nagyayabang tungkol sa pagka-addict niya sa paggawa ng custom cars hanggang sa gawing halimaw ang sarili, binara niya pa ang kalbong ulo ni Saitama. Isang suntok lang, deadball agad siya. Kinabukasan, nagising si Saitama sa gitna ng invasion ng mga subterranean people na nakapagbura na ng 70% ng sangkatauhan. Nagulat siya sa lakas nila kaya tinuring niyang worthy kalaban. At nakipagbugbugan ng todo. Pero habang susugod na siya sa Subterranean King, nagising siya, panaginip lang pala. Paglabas niya, totoong umatake ang Subterranean pero sumuko agad matapos niyang talunin ang hari nila sa isang suntok. Nagtataas pa sila ng white flag na may nakasulat na, "Sorry about that." Sa labas ng ZCT, si Genos na unang ipinakitang nakatayo sa gitna ng mga bulok na bangkay ng baka, tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa lungsod. Habang dinidiligan ni Saitama ang cactus niya, nag-announce sa TV na may paparating na dambuhalang swarm ng lamok papunta sa ZCT kung saan siya nakatira. Sinubukan niyang pumatay ng isang lamok pero palaging epic fail. Sa abandonadong lungsod, isang looter na nang-aabuso sa sitwasyon ay inubos ang dugo ng mga lamok na kontrolado ni Mosquito Girl. Nagbanggaan si Mosquito Girl at Genos na bilang cyborg ay immune sa lamok. Nagkapalit sila ng body parts, bawat isa nawala ng isang bahagi ng katawan. Nag-power up si Mosquito Girl matapos higupin ang dugo na nakuha ng swarm mula sa mga hayop sa paligid, kaya naging one-sided ang laban at halos wala ng laban si Genos. Pero bigla siyang pinatalsik ni Saitama pataas gamit lang isang malakas na sampal. Namangha si Genos at humiling na maging disciple siya ni Saitama at pumayag naman ito. Ilang araw pagkatapos, pumatok si Genos sa bahay ni Saitama, much to his annoyance. Nag-explain si Genos ng sobrang haba tungkol sa past niya at sa laban niya sa tinatawag na Mad Cyborg. Nakinairita ni Saitama sa sobrang tagal. Sa ibang lugar, may isang lalaking nasa secret facility na nag-analyze sa pagkatalo ni Mosquito Girl at nagdesisyong hulihin si Saitama para gawing eksperimento. Balik sa apartment ni Saitama, na-interrupt ang usapan nila ni Genos ng messenger mula sa House of Evolution na agad winasak. Nabaon sa ilalim ng lupa si Saitama habang si Genos ay nakipaglaban kay Armored Gorilla, isa pang cyborg. Pero mabilis ding nakalabas si Saitama, tinapos ang dalawang kalaban. At tinanong ang tall unang cyborg. Nang marinig nitong lahat ng kasamahan niya ay deadball na, nagpanik ito. Sa huli, si Dr. Genos ay pumasok sa isang kwarto na puno ng mga subordinate na nag-aalala tungkol sa nangyari sa ZCT. Nang humarap sila, nalaman na lahat sila ay clone niya. Ikinwento ang buhay ni Dr. Genos, isang batang henyo na scientist na may ideya na i-evolve artificially ang sangkatauhan. Nainis siya sa mundo at kalaunan natuklasan niya ang sikreto ng immortality, kaya gumawa siya ng maraming clone ng sarili niya.
Na-interrupt ang narration dahil nainip si Saitama, kaya ipinaliwanag ni Armored Gorilla na interesado si Dr. Geno sa katawan ni Saitama. Mali ang intindi ni Saitama at akala niya bading ang scientist pero nilinaw ni Genos na gusto lang siya ni Genos para gawing eksperimento. Dahil paparating na ang store discount day, nagpa siya sina Saitama at Genos na kumilos agad. Bago sila umalis, tinanong ni Genos si Armored Gorilla kung may kilala siyang cyborg na sumairon ng mga bayan 4 na taon na ang nakalipas, pero wala raw siyang alam. Sa paghahanda sa pagdating ni Saitama, naglagay ng mga trap ang House of Evolution at napilitan silang pakawalan si Carnage Kabuto. Pagdating nila, winasak agad ni Genos ang buong pasilidad sa ibabaw gamit lang isang blast tapos bumaba sila sa underground base. Nakipagbakbakan si Carnage Kabuto kay Genos pero wala siyang natamong damage. Nang si Saitama na ang humarap, natigilan si Kabuto dahil naramdaman niya ang lakas nito. Doon ibinunyag ni Saitama ang araw-araw niyang training, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat, at 10 kilometro run. Napatulala si Genos. Nang mag-carnage mode si Kabuto at parang siya na ang lamang, biglang na-realize ni Saitama na today pala ang discount day, hindi bukas. Mabilis niyang tinalo si Kabuto at umalis sila ni Genos para makahabol sa sale. Nakita ito ni Dr. Genos at tuluyang binitawan ang plano niya sa artificial evolution na pagtanto niyang sarili niya ang dapat magbago. Pagkatapos ng credit, dumating ang mga opisyal ng Hero Association para inspeksyonin ang site ng House of Evolution at pinag-usapan ang sobrang destructive na powers ni Genos. Isang lalaking si Hammerhead ang gustong gumawa ng utopia para sa mga overworked at underpaid sa modernong lipunan. Wala namang pumapansin sa kanya sa kalsada kahit nag-aanunsyo siya ng plano laban sa mayamang si Zeniro na may-ari ng isang apartment malapit doon. Samantala, si Saitama ay nananaginip na naglalaro ng bato-bato pick laban sa isang taong may kulangot sa daliri. Bigla siyang nainis nang malaman na dahil kay Hammerhead, nagmumukhang delikado ang mga kalbo. Tumakbo siya para tapusin ito. Habang nangyayari yon, umupas si Zeniro ng bodyguard para protektahan siya laban kay Hammerhead at sa tropa nito. Ang bodyguard niya ay si Speedo, Sound Sonic. Hinarang niya ang grupo ng mga kalbo papunta sa lungga ni Zeniro at nag-warning na walang nabubuhay kapag nakalaban siya. Sa ilang segundo lang, napugutan ni Sonic ng ulo halos lahat ng kalbo sa grupo ni Hammerhead. Sa huli, sina Sonic at Hammerhead na lang ang natira. Nakatakas si Hammerhead pero napadpad siya sa gubat kung saan nakasalubong niya si Saitama. Nagready si Hammerhead sa laban at nag-power up pero isang suntok lang ni Saitama ay natanggal ang buong suit niya. Parang naawa pa si Saitama kaya nakatakbo si Hammerhead na hubad. Dumating si Sonic at inatake si Saitama pero sinabi ni Saitama na hindi siya kasapi ng grupo ni Hammerhead. Dahil hinarang ni Saitama ang mga atake niya, nagpumilit si Sonic na labanan pa rin siya. Sa gitna ng laban, aksidenteng nasuntok ni Saitama ang betlog ni Sonic. Nanghihina si Sonic pero nagdeklara pa rin na mag-e-ensayo siya para matalo si Saitama balang araw. Pag-uwi, sinabi ni Saitama kay Genos na tigilan muna siya dahil may seryoso siyang problema, wala ni isang nakakakilala sa kanya kahit ang dami na niyang nagawa. Sinabi ni Genos na mag-sign up siya sa opisyal na Hero Register online. Nag-register silang dalawa at kailangan nilang sumailalim sa hero test para maging opisyal na heroes. Magiging rehistradong heroes na sina Saitama at Genos pero kailangan muna nilang pumasa sa physical at written test para patunayan na karapat-dapat sila. Madaling nilampasan ni Saitama ang physical exam at lahat ng sumali rito. Kahit perfect siya sa physical, hindi ganoon kaganda ang score niya sa written part. Pumasa lang siya sa test dahil sa dagdag na 1 point at binigyan siya ng C rank habang si Genos ay perfect score at binigyan ng S rank. Sila lang dalawa ang pumasa mula sa lahat ng aplikante para mapasama sa klase na tuturuan ni Snake. Overconfident si Snake bilang class A teacher pero mas malakas sina Saitama at Genos. Sa klase, nainis si Snake kay Saitama dahil hindi ito nakikinig at sinubukang turuan siya ng leksyon, pero siya lang ang napahiya. Kinahapunan, gusto ni Genos makipag-spar kay Saitama para subukan ng bagong upgrades niya. Hindi pa rin siya naniniwala sa simpleng training method ni Saitama at iniisip niyang may iba pang sikreto na kahit si Saitama ay hindi alam. Sa laban, todo bigay si Genos habang si Saitama ay parang naglalaro lang. Humiling si Genos na magseryoso si Saitama, at ang ginawa ito ni Saitama, biglang natapos ang laban kahit hindi siya tumama ng suntok. Napagtanto ni Genos na ibang level si Saitama at kahit anong training, mahirap siyang lampasan. Pagkatapos mag-ensayo, pumunta sila sa isang udon shop at sumali sa eating contest. Walang problema kay Genos ang ubusin, pero si Saitama halos himatayin. Biglang dumating si Sweet Mask at niyaya si Genos sa labas para kausapin. Binati niya si Genos at tinanggap siya sa team.
na ikinagulat ni Genos. Si Saitama ay nakahilata lang at nagbabasa ng manga habang si Genos ay busy nag-aaral sa kakaibang training methods niya, sinusulat lahat ng kilos at trip nito. Napapahawak sa noo si Saitama, iniisip kung gaano kahirap magpanggap bilang master niya. Binanggit ni Genos na dahil sobrang dami ng C-Class heroes, tinatanggal sa registry ng Hero Association ang mga hindi active ng higit isang linggo. Nagulat at natarante si Saitama nang malaman ito, kaya agad siyang lumabas para magpatrolya bago pa dumating ang huling araw. Dahil 6 na araw na siyang walang ginagawa bilang hero. Ayaw niyang isama si Genos at sinabihan lang itong mag-train sa patience, kahit sa totoo lang wala siyang alam kung paano siya tuturuan, kaya puro imbento lang sinasabi niya. 2 araw siyang nagpaikot-ikot sa patrol nang walang nangyayari, at ngayong huling araw na niya para hindi matanggal, kinakabahan siya. Lalong gamulo ang araw niya nang dumating si Speed of Sound Sonic para tapusin daw ang rivalry nila na si Sonic lang naman ang naniniwala. Binastos siya ni Saitama kaya nag-init ang ninja at umatake, pero kinagat lang ni Saitama ang espada niya hanggang mabali. Nagulat si Sonic at medyo natakot na magbanta si Saitama na susuntukin siya, pero biglang sumingit si Tank Top Tiger, isang mas mataas na ranked hero, at pinagsabihan si Saitama para magmukhang mabait siya sa harap ng crowd. Ginamit niya ang sitwasyon para magpasikat, pero biglang umulan ng exploding shuriken mula kay Sonic, kaya nagpanik ang tao. Dahil dito, sinimulan ni Sonic ang paggulo sa paligid gamit ang lethal bombardment. Habang abala pa rin si Saitama sa paghahanap ng hero work, napagtanto niyang binigyan siya ni Sonic ng chance para maging active, kaya mabilis niyang tinuluyan ang ninja at tinapos ang gulo. Samantala, sa dating lugar ni Saitama, may misteryosong nilalang na gumagala at tinatakot ang kakaunting tao sa desyertong Z-City. Naiinis si Tatsumaki dahil hindi siya pinapadala roon, at inaway ang staff dahil A-class heroes lang ang pinadala, sina Golden Ball at Spring Mustachia. Sa Z-City, nagpapatrol ang 2 hero at pinag-uusapan ang chismis tungkol sa delikadong halimaw na nakatira roon. Wala silang makita sa umpisa, pero kalaunan ay may nakitang bakas at sinundan ito. Nakaharap nila si Combo Infinity, na narinig din ng chismis tungkol sa malakas na grupo ng mga halimaw sa lungsod. Nilampaso lang niya ang lahat ng atake ni na Golden Ball at Mustachia. Alam nilang talo sila, kaya tumawag ng backup si Mustachia bago siya mabilis na natalo. Dahil nabuisit sa hina ng kalaban, nagpa siya si Combo na siya na lang ang gagawa ng chismis na narinig nila. Pagbalik ni Saitama mula sa market sale, napansin siya ni Combo at nagreklamo pa na wala siyang nakuha para sa combo soup. Inatake niya si Saitama at sa susunod na eksena, si Saitama ay nasa bahay na lang, nagluluto ng combo soup habang dumating si Genos. Bago mangyari ang insidente, busy ang mga siyentipiko at astronomer sa pag-aaral ng flight path ng isang meteorite habang dumadaan ito sa Earth. Biglang nagbago ang direksyon nito kaya nagkaroon ng mass warning na isang dambuhalang meteor ang babagsak sa Z-City. Biglang may notice sa lahat ng S-Class heroes na maghanda para sa threat. Pero ang dumating lang ay sina Bang at Genos para pigilan ito. Sinabi ni Bang kay Genos na naka-activate na ang evacuation protocol at dapat na siyang umalis, pero si Bang hindi aalis dahil sa family honor at personal na dahilan. Hindi pa nga siya tapos magpakilala, nakaalis na agad si Genos. Tumatalon sa mga bubong, papunta sa target location, nakita ni Genos ang mga civilians na sumuko na sa buhay at nawalan ng pag-asa. Narealize niya na huli na para mag-evacuate kasi maraming cities ang tatamaan. Mas lalo siyang nagdesisyon na lumaban kasi andito rin nakatira ang teacher niya. Biglang dumating si Metal Knight para mag-test ng bagong weapon laban sa meteor pero ayaw makipag-team. Epic fail ang weapon niya, kaya si Genos na mismo ang sumubok pigilan ng meteor, pero na-stuck siya sa takot na baka mag-fail. Dumating si Bang at tinanggal ang duda niya. Sa huli, kahit anong effort nila, si Saitama pa rin ang nakabasag ng meteor sa isang suntok. Pero kumalat ang mga piraso sa buong city. Nawasak ang maraming bahay at gamit ng mga tao. Kinabukasan, nagulat si Saitama nang malaman na tumaas mula rank 300 hanggang rank 5 dahil sa insidente. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng threat level ranking at ipinaliwanag ni Genos na basehan ito ng heroes kung kailan gagalaw pero hindi ito bagay kay Saitama. Sagot ni Saitama, kung aalis ang mga heroes, sino ang lalaban para sa mga helpless? In-archive agad ni Genos ang mga sinabi niya. Habang nagpapatrol sa wasak na city, nagreklamo si Tank Top Tiger sa kuya niyang si Tank Top Black Hole, at nagtipon sila ng mob na galit at sinisisi si Saitama sa pagkasira, kahit kung wala siya, patay na silang lahat. Sinubukan nilang gawing laughingstock si Saitama, pero binaliktad niya ang sitwasyon, gaya ng inasahan ni Bang. Binara niya ang mob na sumisigaw ng execution, sinabi na wala siyang ginawang masama at naglalaro lang siya ng hero bilang hobby, hindi para sa fans, kundi dahil gusto niya.
Pwede siyang kamuhian dahil wala siyang pake kung anong iniisip nila. May Seafolk Messenger na biglang nag-anunsyo na aakyat sila sa lupa para tapusin lahat ng tao. Pauwi si Saitama galing grocery pero nadaanan niya si mensahero kaya sinapak niya agad. Dumating si Mumen Rider ng late, nakita lang niya yung lasog-lasog na katawan ng halimaw at narinig ang usapan ng tao tungkol kay Saitama. Nag-search si Mumen Rider sa internet, nakita niyang malakas si Saitama pero hati ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanya. Sa baybayin, nagsilabasan mula sa dagat ang malalaking Seafolk para bantaan ang JCT. Hinarap sila ng A-class hero na si Stinger gamit ang kanyang malupit na bamboo shoot weapon. Samantala, si Genos abala sa pagpupunas ng plato gamit ang built-in dryer niya habang nanunood si Saitama ng balita tungkol sa laban ni Stinger laban sa mga Seafolk. Nag-decide silang lumabas para harapin ang kalaban. Sa laban, tinapos ni Stinger ang huling 4 na Seafolk gamit ang kanyang gigantic drill Stinger quadruple thrust attack pero lumabas bigla ang Sea King, boss ng Seafolk, at tinalo siya. Naglakad papunta sa laban sina Saitama, Genos, at Mumen Rider. Naghiwalay si Genos para mauna at mag-scout. Sunod-sunod na malalakas na tao ang sumubok lumaban kay Sea King pero bigo lahat kasama na sina Lightning Max, Puri-Puri Prisoner, at Speedo, Sound Sonic. Si Sonic lang ang nakipagsabayan ng matagal hanggang mabasa ng ulan si Sea King at lumabas ang true form niya. Napilitan si Sonic umatras. Habang papunta pa rin sa laban, nagkasalubong sina Saitama at Mumen Rider. Tumuloy si Saitama para hanapin si Sonic at nadaanan niya itong tumatakbong hubot-hubad sa ulan. Nakareceive naman ng tawag si Mumen Rider mula sa Hero Association tungkol sa lokasyon ni Sea King. Tumuloy siya para harapin ito pero naabutan niyang sinira na ng halimaw ang emergency shelter at pinaplantahan na lahat ng hero sa loob kasama na si Snake. Bumalik si Saitama sa lugar kung saan sila nagkita ni Mumen Rider at nadatnan lang ang isang iniwang cellphone sa kalsada. Habang naghihintay si Saitama kung papayagan ba siya ng Hero Association na sumali sa laban-laban sa Deep Sea King, umatake na si Genos at parang natalo ang halimaw gamit ang malupit na atake. Pero nag-relax siya, kaya natanggal ang isa niyang braso. Sinabihan niya ang mga tao na tumakbo habang siya ang magdi-distract kasi hindi na sigurado ang panalo. Maayos pa sana ang laban, pero biglang naglunsad ang Deep Sea King ng isang malaking laway na acid papunta sa isang batang babae. Sinalo ito ni Genos at natunaw halos buong katawan niyang bionic. Muntik na siyang mamatay. Bago siya tapusin ang halimaw, dumating si Mumen Rider at sumabak sa laban. Mabilis siyang natalo pero ayaw sumuko. Nakita ito ng mga tao at hinimok siya pero wala ring nangyari. Nang mawala ng malay si Mumen Rider, nasalo siya ni Saitama na kara-rating lang bilang backup na inutos ng association. Nagpalitan sila ng ilang salita ng Deep Sea King tapos tinapos agad ni Saitama sa isang suntok. Nag-cheer ang mga tao. Samantala, sa ibang parte ng bayan, lumabas ulit si Sonic dala ang mga weapons niya. Pero inisip niyang tumakas ang halimaw. Pagbalik sa apartment, nakatanggap sina Genos at Saitama ng fan mail mula sa Hero Association. Purong papuri kay Genos, pero kay Saitama naman hate letter na tinawag siyang Mandaraya. Bumalik ang eksena sa flashback matapos talunin ni Saitama ang halimaw. Sobrang tuwa ng mga tao, pero may isa na nagsabing peke ang ibang heroes kasi natalo sila at hindi naman daw ganun kalakas ang halimaw kung isang C-class hero lang ang tumapos sa kanya ng isang suntok. Narinig ito ni Saitama at natawa lang. Binaban niya ang halaga ng panalo niya para hindi masira ang pangalan ng ibang heroes. Sinabi niyang swerte lang siya at huli siyang dumating, kaya mahina na ang kalaban. Sinabi rin niyang alagaan nila ang mga sugatang hero para patuloy siyang makinabang sa effort ng iba. Tinanggap ng mga tao na peke siya at pinasalamatan ng mga bumagsak sa laban. Hindi nakialam si Genos pero nangakong makikialam siya kung mauuwi sa gulo ang ganitong desisyon ni Saitama. Balik sa kasalukuyan, nakita ni Saitama ang isa pang sulat, nakasulat lang ay thank you. May isa pang sulat mula sa association, sinasabing first rank C-class na siya at iniimbitahan siya para i-promote sa B-class. Tinanggap niya at naging rank 100 at isa B-class. Lumipat ang eksena kay Sweet Mask na busy sa trabaho. Sinabihan siyang umangat ng rank si Saitama pero hindi siya interesado. Dahil nadismaya siya sa performance ng mga A at S rank sa laban. Pero nang marinig niyang si Saitama pala ang pumatay sa halimaw, nag-iba ang tingin niya. Sa ospital, nagpapagaling sina Lightning Max at Stinger nang pumasok si Puri-Puri Prisoner para magbigay ng angel shots. Tumakas ang dalawa at nahulog ang binabasa nilang dyaryo. Naiinis si Puri-Puri nang makita sa balita na tinawag siyang S-rank failure. Natapos ang episode na naglalakad si Saitama pauwi sa gabi bitbit ang promotion. Nakita niya si Mumen Rider sa Oden Shop sa gilid ng kalsada.
Inamin ni Mumen Rider na siya ang nagpadala ng thank you letter at siya rin ang nagbayad ng dinner ni Saitama. Sa huli, isang manghuhula na si Shiba Bawa ang nagbabala sa isang opisyal ng Hero Association na magugunaw ang Earth. Biglang lumabas ang Ancient King ng Terror Lizard Clan at si Tatsumaki ang pinadala para tapusin siya. Saglit lang silang nag-away tapos nag-summon si Tatsumaki ng meteor mula sa outer space at binagsak sa halimaw. Sa dojo ni Bang, kinuwento niya kina Saitama at Genos na ang dati niyang pinakamagaling na estudyante na si Garo ay nagwala at tinambakan lahat ng top students niya. Biglang may staff ng Hero Association na dumating at nagsabi na may emergency at lahat ng S-Class heroes ay pinatawag para sa meeting. Pagdating sa HQ, nakilala ni Saitama si Atomic Samurai na medyo mayabang, pati sina Puri-Puri Prisoner, Metal Bat, Tank Top Master, Flashy Flash, Watchdog Man, Super Alloy Darkshine, Pig God, Drive Knight, Zombie Man, King, at Child Emperor. Sinimulan ni Sitch ang meeting, sabi niya delikado ang sitwasyon at kahit gaano sila kalakas, walang kasiguraduhan na mabubuhay sila. Binanggit niya na namatay na si Madam Shiba Bawa, ang dakilang manghuhula, matapos mabilaukan sa cough pill habang nagpe-predict ng future. Lagi raw 100% tama ang mga hula niya, mapahalimaw o natural na sakuna. Bago siya mamatay, nag-iwan siya ng note na ang nakasulat ay The Earth is in trouble, kaya napa-OMG ang mga heroes. Binalaan sila na maghanda sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos nun, inatake bigla ang HQ ng mga Skyfolk pero mabilis silang binura ni Melzar Guard, isa sa Dark Matter Thieves. Dumating ang alien spaceship at winasak ang ACT, sobrang daming casualties. Papunta na sanang patayin ni Melzar Guard ang ilang civilians nang dumating si Iayan. Estudyante ni Atomic Samurai at nakipaglaban sa kanya. Si Saitama naman, nadaanan ng alien ship at diretso siyang pumasok, umiwas sa mga projectiles at nakasira ng parte ng barko. Sa laban, natalo si Iayan at naputulan ng kaliwang braso bago dumating si Atomic Samurai para iligtas siya. Nag-regenerate lang si Melzar Guard kaya walang epekto ang atake nila. Dumating sina Metal Bat, Bang, at Puri-Puri Prisoner. Naalala ni Puri-Puri ang sinabi ng Deep Seeking kaya nag-transform siya sa Dark Angel form at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan kay Melzar Guard. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng S-Class heroes kung paano pababagsakin ang ship. Habang nagtatalo sila, sinabi ni Genos na si Saitama ay nakapasok na sa loob at dumurog na ng maraming alien. Sabi pa niya, walang kasamaan na hindi kayang talunin ni Saitama. Nakakita si Saitama ng alien na si Growribus at tinapos ito sa isang suntok lang. Tuloy-tuloy siyang sumisira sa barko habang iniisip kung nasaan ang boss. Sa huli, ipinakita si Boros na nakaupo sa trono niya. Si Jerry Ganshop ay nagrereklamo sa pagkatalo ni Growribus dahil sila na lang ni Melzar Guard ang natitirang elite fighter sa barko. Dumating si Boros at sinabi ni Jerry Ganshop na grabe na ang damage ng barko dahil sa human intruder, pero chill lang si Boros kasi may sphere daw na nagpoprotekta sa kanila. Sa ibaba ng barko, walang silbi ang banat ni Puri-Puri Prisoner dahil nagre-regenerate lang si Melzar Guard. Sinabi ni Iayan sa ibang hero na walang saysay ang direct hits. Sinabihan ni Melzar Guard ang isa sa mga ulo niya na tawagan ng barko para sa bombardment. Pero bago makalipad, sinupalpal ni Metal Bat. Nag-uusap telepathically si Melzar Guard at Jerry Ganshop na pareho silang may mabigat na kalaban habang si Saitama ay papalapit sa isa pang pinto. Nagsama puwersa sina Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner at Bang para atakihin si Melzar Guard pero pinaalala ni Iayan na walang epekto yun. Pinayuhan niya silang umatras at mag-isip ng ibang plano. Pero tuloy lang ang basagan ni na Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner, Bang at Metal Bat dahil wala na silang ibang alam gawin. Nag-request si Melzar Guard ng cleansing bombardment kay Jerry Ganshop. Busy si Jerry Ganshop pero sinabihan ng artillery crew. Umalis siya sa usapan at habang distracted si Melzar Guard, nakakita si Metal Bat ng marble sa loob niya at winasak ito bago makapag-regenerate, kaya nabawasang permanent ang katawan ni Melzar Guard. Sinubukan ni Jerry Ganshop iligaw si Saitama palabas ng barko pero kabaligtaran ang ginawa ni Saitama at hinanap ang control room. Nakita niya si Jerry Ganshop na may malupit na telepathic powers at kayang manipulahin kahit ano. Pero tinirhan lang siya ni Saitama ng bato at deads agad. Samantala, naghahanda ng bombardment si Dark Matter Gunner. Sa lupa, nag-a-assess sina Child Emperor at Genos habang sina Busho at Sitch ay nagbibigay ng suporta. Tumulong si Mumen Rider magligtas ng sibilyan. Patuloy na binabasag ng mga hero ang mga ulo ni Melzar Guard at nakita nila ang paparating na shell bombardment. Pagkabaril, dumating si Tatsumaki at pinahinto sa ere ang mga bala, tapos binalik niya sa barko ng todo. Dumating sina Stinger at Lightning Max para tumulong kay Busho. Nabiyak ni Bang ang isa pang marble pero nasampal siya ni Melzar Guard at sumalpok sa gusali, nawalan ng malay.
May isa na lang na ulo si Melzargard at tinakot si Atomic Samurai na pipisay ng ulo niya. Nagwala si Atomic Samurai matapos makita ang nangyari kay Bang. Na-meet ni Saitama si Boros na sinken siya para sa power at sinabi na siya ang pinakamalakas sa Earth na may walang katapusang energy. Ipinakilala ni Boros ang sarili at binanggit ang prophecy ng Alien Seer kung bakit siya napunta sa Earth. Sinuntok siya ni Saitama dahil naiinis sa sinabi niya at sinabihan na hindi pwedeng umatake ng ibang planeta para lang mawala ang pagkabagot. Nabuhay si Boros kahit sa suntok at nabasag ang armor na pumipigil sa lakas niya, lumabas ang totoong anyo niya. Si Boros at Saitama ay patuloy na nagbabanatan hanggang mawala ng braso si Boros. Umabot pa sa point na napadpad si Saitama sa buwan pero agad din bumalik. Samantala, sina Moomin Rider, Stinger, at Lightning Max ay nailigtas ang huling mga survivors. Laban pa rin ang mga hero kay Melzargard at sa huli, si Bang ang nakabasag sa huling marble sa natitirang ulo nito kaya tuluyan na itong na-delete sa mundo. Sa gitna ng laban, lumabas na may regen power si Boros. Nagpatuloy ang bakbakan hanggang pareho nilang ginamit ang pinakamalupit nilang atake. Sa huli, panalo si Saitama at inamin ni Boros na malayo pa siya sa level ni Kalbo. Pagkatapos ng laban, umalis si Drive Knight at sinabihan si Genos na si Metal Knight ay kalaban niya. Dumating si Sweet Mask at sinisi ang mga S-Class hero sa pagkawasak ng syudad, muntik nang magkarambol kung hindi lang dumating si Metal Knight para mag-uwi ng parts ng alien ship. Habang nag-iikot si Super Alloy Darkshine, may natagpuan siyang alien survivors na mabilis na tinapos ni Sweet Mask. Naalala ni Genos ang dati niyang sarili habang tinitingnan si Sweet Mask. Lumabas si Saitama mula sa barko at nadatnan si Tatsumaki na nagwawala. Sinabihan siya ni Genos na tumahimik at tinawag na brat pero pinalipad siya nito diretso sa bato. Buti na lang pumagitna si Bang bago lumala. Ginamit ang parts mula sa ship para itayo ang bagong HQ ng Hero Association sa lugar kung saan dating naroon ang CTA. Inimbitahan ng A-Class at S-Class heroes na tumira dito. Sa huli, lumitaw si Pluton, isang dragon-level na halimaw, at winasak ang lahat ng madaanan sa ZCT. Dumating si Saitama at tinapos ito gamit lang ang isang suntok habang nagrereklamo na balik na naman siya sa One Punch ending.